Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Napanood nyo naman siguro no, yung live ni President BBM, no? Bongbong Marcos. Ang daming mga nagsilabasang komento, no? Dahil sa testimony ni BBM, no? Even I myself, no? Nahihirapan intindihin, nahihirapang paniwalaan kung sino ba yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng kasinungalingan, ano. And then alam ko hindi lang ako yung naguguluhan, yung buong taong bayan, ano. Yun na nga, no, dahil sa pasabog ni Saldico, medyo hindi nagustuhan ng karamihan. May nagsasabi na gawa-gawa lang yung kwento, may nagsasabing AI, no? Ang daming mga speculations, no? Yung mga tao yon, of course, against doon kay Duterte administration. I mean, kay Duterte, kay Sara. And then, siyempre, yung mga pumapanig kay Sara or sa kay Duterte, sumasang-ayon sa sinabi ni Saldico. Ako, personally, medyo hindi ko gusto yung administration ngayon kasi nga naman, no, makikita nyo naman, no, na talaga namang maanumalya yung administration ngayon, no. Hindi ko naman sinasabi na malinis yung past administration, but then makikita nyo ang daming mga witness nagsilabasan na nagpo-point out kung sino yung mastermind. And then dahil sa action na yon, dahil sa siniwalat ni Saldico, nakita nyo naman, meron na siyang warrant of arrest. Biglang action kaagad tong si BBM. Medyo naalarma siya kasi nadawit yung kanyang pangalan. Hindi lang nadawit, siya yung tinuturong mastermind. Which is possible naman. Even nga si Amy Marcos, no, nagbigay ng kanyang statement, no, regarding sa gawain ni Bongbong Marcos na medyo nagpagulo talaga sa isipan ng taong bayan. Kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi, no? Wala naman tayo doon basta kung totoo ba yun o hindi. Ang gusto lang na talaga nating malaman, no, kung sino ba talaga yung mastermind, ano? Dapat managot na sa lalong madaling panahon kasi gulong-gulo na po yung buong Pilipinas, no? Dahil kaliwat kanan na yung nagbibigay ng kanilang statement, no? Hindi talaga natin alam kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo, no? And then one thing for sure mga ka-lifestyle, merong mga nagmamaniobra dyan sa Senado, no? Isa na po talaga tong mga senador na makikita nyong against, no, sa mga Duterte. Itong si Ping Lacson and then si Soto, no. Makikita nyo naman, mapapanood nyo naman yung mga hearing, no. At halimbawa na lang itong si Soto, si Ping Lacson, no. Binatikos niya yung pagbibigay ng statement ni Saldico. Mali po yun, no. Dapat po inimbestigahan niya muna ng mabuti, no, kung ano ba yung dahilan ni Saldico, bakit sinabi niya yon, no, shinare niya yon. Hindi nagbibigay kaagad siya ng haka-haka sa taong bayan na gawa-gawa, invento, kumbaga. Yun yung gusto niyang i-point out. And then mahalata nyo na talaga namang may pinoprotektahan itong bugok na senador na to, no? Kasi in the first place, no, maybe itong mga taong to meron ding mga kickback mula dun sa kay BBM. Hindi lang natin alam, hindi lang natin sure, pero no, lalabas din yung katotohanan. Ano yung pinaka main reason ni Saldico? Bakit idadawit niya or bakit sasabihin niya si BBM yung mastermind?
siya talaga yung mga pinakamalaking perang nakukuha mula sa flood control. Ano yung dahilan niya, no? May nagsasabi ding mga bugok na mga content creator, halimbawa na lang si Bunyog TV ba yun, no? Yung matandang may nunal dito na hindi mo alam kung may polio ba or hindi natin alam, no? So mali-mali din yung kanyang mga binibigay na news mula sa mga napapanood niya. Kumbaga halata naman natin, no, anti-Duterte itong bugok na matandang to. Pero ganun pa man mga ka-lifestyle, alam ko matatalino yung mga tao, no, maintindihan nila kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung nagsisinungaling, no. Magising na po kayo, no. Nasa Senado po, minamanipulate po nila, no, pinapatagal po nila yung kasong to kasi meron po silang pinoprotektahan, no. Kasi itong si BBM dadalin siguro yung mga nagpoprotekta sa kanya sa tagumpay in the future sa 2028 pag tatakbo tong mga taong to, no. And then yun, marami rin namang mga content creator ang pumapabor sa Duterte ngayon kasi mapapansin nyo talaga yung testimony ni Saldico, no. Parang bukal naman sa kanyang loob yung sinabi niya. Hindi yung totoo. Ano yung makikita nyong dahilan na magsisinungaling itong tao to? Sasabihin nila binayaran. Binayaran? Paano babayaran yung taong to? Ang dami ng pera nito, no? Ang dami na. Makes sense po mga ka-lifestyle. Hindi na po yan magpapabayad, no? Ginawa niya po yun kasi natatakot siya sa kanyang security, no? Baka last testimony niya na yon, last statement niya na yon, kaya binigay niya na ng todo, no. Yun yung ilagay nyo dito sa kukutin nyo. Kaya totoo po yun para sa akin yung sinabi niya, yung binigay niyang statement. Totoo po yun, no. Wag po kayong maniniwala dun sa mga content creator na minamanipulate din yung utak nyo, no. Sinasabi niya ganyan, no. Isa yung pinakamagandang patunay dito is yung kanyang kapatid, no, na si Amy Marcos, no. Binigay niya yung kanyang statement regarding sa kanyang nakakabatang kapatid na si Bongbong Marcos, no. Siyempre siya talaga yung may alam. Siya po talaga yung nakasubaybay, no, nung bata pa tong si BBM. Kaya malamang 95% yung sinabi niya is totoo, no. And then ayaw pang, nakita niyo naman sa binigay na statement ni Claire de Castro, ayaw magpa-hair follicle itong si BBM. Siguro natatakot, no. Natatakot na malaman na gumagamit po talaga siya ng cocaine, itong mag-asawang to. So yun lang mga ka-lifestyle, stay tuned lang po tayo sa latest updates, and then sana hoping na lumabas na talaga yung katotohanan para hindi na maguluhan yung taong bayan, no. Alam naman natin dati pahati na talaga yung opinion ng taong bayan. Mayroong anti-Duterte, mayroon ding mapa-BBM, no. So ganun pa man, ako syempre alam naman natin matagal na tayong BBM supporter, kaya sinishare ko sa inyo yung opinion ko lang, So yun yung opinion ko. I hope nagkakaintindihan tayo, and then wag na lang na kayong maniniwala dun sa mga may nunal dito na mga matandang uhugin no, na talaga namang todo panira sa mga Duterte sa mga Duterte, no. Siguro natatakot tong mga taong to na makulong pag si Sara Duterte na yung president. And then itong si Bunyog TV kasi dati nang nasupalpal to ni Marcoleta sa Senate hearing, no. Medyo napahiya na talaga to, kaya naman todo ganti talaga to sa mga Duterte. Lahat ng kanyang
lahat ng kanyang um, misinformation i-share niya sa inyo, no? Para guluhin yung utak nyo, no? The reality po is nasabi na po talaga ni Saldico. Yun po yung katotohanan. Wala po siyang, meron din nagsabi na inutusan ganyan-ganyan. Wala pong ganun, ano. Totoo po lahat nung sinabi niya, mga ka-lifestyle, ano. So yun lang. Peace.